Amen. So sige, buksan niyo po ang inyong Bible sa John chapter 15, verse number 1 to 8. John chapter 15. So let us all stand and let us read the verses. Ako po sa verse number 1, kayo po sa verse number 2, then sabay-sabay tayo sa verse number 8. John chapter 15, verse number 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me he can do nothing. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Altogether in verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So let us pray. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po ako na ibaba niyo po ako sa pulpitong ito na kayo po ang siyang makita at hindi po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako at kayo po ang siya mag-speak sa puso ng bawat isa. Heavenly Father, pagpalain niyo nawa ang inyong salita sa oras na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kayo po ay makakaupo na. Sabi nga ni Pastor Abania, ano daw po meron sa pulpitong ito, bakit daw po nakakakaba? So, ah sabi dito, sa verse number 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. So, makikita po natin dito bakit kinonsider dito yung true vine. Amen? So, ina-emphasize dito that our spiritual life must be connected. Amen? So, ipinapakita po dito sa atin, bakit true vine? No? Bakit hindi yung false vine? Bakit hindi yung ibang mga tree? Amen? So makikita natin dito yung tinutukoy na true vine ay ang Panginoong Jesucristo. No? Sabi kanina, if ang isang sanga ay wala sa kanyang puno at ito ay nakahiwalay, ay hindi ito mabubuhay. No? Sapagkat naniniwala tayo na tayo ay walang magagawa kapag wala ang Panginoon sa atin. No? At wala pong mananampalataya na sinabi niya sa sarili niya, kaya ko ang gawin ng isang bagay na wala ang Panginoon. Maraming mga tao ang naging failure, maraming mga tao ang nagsabing, nakamit ko to, pero alam niyo mga kapatid, ibang-iba pa rin po kapag ginawa mo ang isang bagay at kasama mo ang Panginoon. Amen? Sinabi dito, and sa verse number 2, every branches in me that beareth not fruit, he taketh away. Amen? Sinabi dito na, and every Christian without God cannot live in his soul. No? Ang Panginoon sa ating buhay, meron siya isang bagay na tinuturo sa atin. Maging tayo man, tayo dapat ay nakakonekta lamang sa Panginoon at ang Panginoon, siya ay nasa atin. At sinabi dito sa verse number 2, every branch in me that beareth not fruit, he take it away. Kapatid, sa oras na ito, hindi lang usapin ang misyon. Hindi lang po usapin na ikaw ay hahayo, hindi lang usapin dito na ikaw ay magbibigay. Kapatid, napakalaga din po sa atin na tayo po ay konektado sa Panginoong Jesucristo. Napakalaga po na yung ating pong personal relationship sa Kanya. Itong context na ito ay hindi nagpapatukoy sa kaligtasan. Pero itong konteksto nito ay tumutukoy kung gaano ba tayo kakonekta sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, bilang isang yung bawat Bible college student, na huwag kayong dumepende sa inyong mga sarili. Huwag kayong dumepende na habang nandito kayo ay nawawala yung personal devotion nyo sa Panginoon. Huwag kayong dumepende sa inyong mga sarili na habang nandito kayo nawawala yung Bible reading ninyo.
napakalaga po sa atin na tayo po ay nakakonekta sa Panginoon. Maaaring magaling kang magsalita, maaaring ikaw ay talento, pero kapatid, ang usapin dito, kaya ka nasa ministry, hindi para ipakita kung ano yung talent na meron ka. Pero ipakita mo kung gaano ka ba kakonekta sa Panginoon. Makikita natin sa buhay ng isang tao at sa isang mananampalataya, no? Ang kanyang dapat na pinagkukuhaan ng kanyang koneksyon ay ang Panginoong Kristo. Kaya yung ating title sa gabing ito, Connected to the True Vine. Kapatid, natanong mo ba sa sarili mo, kanino ba ako nakakonekta ngayon? Natanong mo ba sa sarili mo, ano na ba yung buhay ng pagiging Christian na meron ako ngayon? Ako ba ay nakakonekta pa rin sa Panginoon? O kaya ang palaging sinasabi po sa amin palagi ng aming pong leaders, baka kami yung isang student na sumasabay na lang kami sa Agos. Kapatid, sa oras na ito, mahalaga, huwag kang sumabay sa Agos. Napakalaga kapatid na ikaw ay hindi sumasabay, pero kapatid, napakalaga na ikaw ay nakakonekta sa Kanya. Kaya number 1, corrected to be connected. Ano nagiging problema mga kapatid kung bakit tayo ay nadi-disconnect? Ano nagiging problema kapatid kung bakit ang isang branch ng isang puno ay napuputol o nawawala? Ang nagiging problem dito, yung correction. Yung nagiging problem dito sa isang mananampalataya, yung kinakailangan niyang itama ang kanyang sarili sa Panginoon. Kaya sabi sa verse number 2, and every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Sa buhay po natin kapatid, merong mga dumarating na hindi mo naman kailangan. Merong mga dumadating o meron kang nakukuha na hindi mo naman kailangan. Like na naging problem ng mga Israel before, sabi sa kanila ni Moises, wag kayong, kapag kayo ay pumunta sa isang lugar, wag niyong kunin yung mga bagay na hindi makakatulong sa inyo. Yung makakasama ba po ba sa kanila? Tayo po, no, hindi natin nakikita ang isa't isa. Pero kapatid, nasaan ka man, wag mong kunin kung ano yung nakikita mo na alam mong mali. Napakalaga po sa atin dito na tayo po ay maitama sa Panginoon. A life of Christian, it must be always corrected. If you lose your connection, no, ay kailangan nyo pong hanapin yung direction para makakonekta ka ulit sa Panginoon. Kaya, kapatid, sa oras ito, sabi sa verse number 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ang correction at yung para ikaw ay maitama, ay kailangan mo dito kapatid yung salita ng Diyos. Hindi ka maitatama lang ng kapatiran mo, hindi ka lang maitatama ng leader mo, pero yung pinaka-best option na pipiliin mo sa lahat is yung salita ng Diyos. Kung gusto mo itama ang iyong buhay kapatid, bakit sa oras na ito, hindi mo kausapin ng Panginoon? Bakit sa oras na ito, bakit hindi mo humingi ka sa Kanya ng tulong? Sabi nga po sa amin ng aming pong mga leaders, ang Panginoon, parang ama mo lang yan physically. Ang gusto niyan ay humingi ka sa Kanya ng tulong. Ang gusto niyan, tawagin mo siyang Papa. Sabi po nila, di pa naman po ako tatay, that, in real life. Okay po, in real life. But, kung titignan niyo po, no, ano ba ang pakiramdam na tawagin ka ng isang anak mo na tatay? Okay po, no? Ano ba ang pakiramdam na kapag tinawag ka na tatay ng iyong anak? At sasabihin niya sa iyo, Papa, meron akong gantong kailangan. Papa, may gusto akong gawin. Na even sa part ng tatay, minsan nahihirapan siyang gawin, lalo na kung kapos kayo. Pero kapatid, isa lang ang gusto ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. Gusto niya tayo ay lumapit. Gusto niya tayo, kausapin natin siya. Sa oras ito kapatid, kung alam natin na mali na ang ating takbuhin, kung alam na natin na mali ang ating direksyon, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya ngayon? Kaya sabi sa Bible, sa 2 Timothy chapter number 3, verse 16, sa 2 Timothy chapter 3, verse number 16, dito kapatid tumutukoy sa salita ng Diyos.
na ano ba yung tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and it's profitable. Ang salita ng Diyos, kapatid, kagamit-gamit. Sa buhay natin, kailangan mo ng salita ng Diyos sapagkat ito ay kagamit-gamit sa ating buhay. Napakalaga po sa atin na tayo ay hindi lang natin binabasa. Napakalaga po na hindi lang natin ito nakikita. Pero napakalaga, kapatid, sabi dito, ang Biblia na hawak na meron ka ngayon, ang Biblia na binabasa mo ngayon is for correction. Reproof, correction, and ang sabi dito, instruction. Instruction in righteousness. Ano yung gustong i-instruct sa atin ng Panginoon para maitama tayo? Yung katuwidan. Hindi maganda sa isang Kristiyano na hindi maayos yung kanyang buhay. Hindi maganda sa isang Kristiyano na nandito yung presensya mo ngayon pero malayo yung puso mo sa Kanya. 'Di ba sabi naman po ng Bible yan? Tayo, yung presence natin nandito, maaaring ikaw ay nakikinig, maaaring ikaw ay nag-amen ka ngayon, sabi sa amen, wala masama mag-amen. Pero sana, yung buhay mo ay katulad din ng binabasa mo. Amen? So, makikita po natin dito, yung correction for instruction in righteousness. Bakit ba tayo kinokorek ng Panginoon? Na tayo pa mismo yung may mali, pero bakit parang ang Panginoon pa ang mali? Tayo na yung may kasalanan, pero bakit parang tayo pa yung galit? Kapatid, sa oras na ito, walang ibang gusto ang Panginoon sa'yo. Walang ibang gusto ang gawin ng leader na meron ka ngayon. Pero ang gusto ng leader mo na kinakausap ng Panginoon, may ilagay sa tama yung buhay na meron ka. Ang bawat missionary, ang bawat pastors, ang bawat workers ng simbahan ay napakahalaga na nagsiset ng example sa righteousness. Because God is righteous. Amen? Kung ang Panginoon, siya ay nagsiset ng example, paano tayo? Tayo ay kanyang branch. Tayo, siya na puno na nakikita at tayo yung branch na nakikita din. Kaya sana, kapatid, kung titignan man tayo ng mga hindi ligtas, sana makita sa atin ang katuwidan na katulad ng Panginoon. Amen? So, sabi dito, God wants to us to be ready to correct. Ang gusto ng Panginoon sa atin, handa ka na ikaw ay makorek. No? Ayaw ng Panginoon na magmamatigas ka pa. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay magiging mapagmataas. Pero ano sabi ng Bible sa 1 Peter chapter number 5, verse number 6? Sabi din ng Bible sa 1 Peter chapter number 5, verse 6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Nakita niyo ba yung sinabi diyan? The mighty hand of God. Kapatid, sa oras na ito, nasaan ka man ngayon? Still, under ka pa rin ng Panginoon. Kapatid, ano man ang posisyon na meron ka ngayon, ikaw man ay naging pastor, ikaw man ay naging missionary, kapatid, under ka pa rin ng Panginoon. Sa oras na ito, wala tayong maipagmamalaki sa Kanya. Wala tayo sa Kanyang wala tayong maipapakitang galing sa Kanya. Tatandaan natin, ang nagbigay ng buhay na meron ka ngayon ay ang Diyos. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Ano man ang natutunan mo nung ikaw ay nag-aaral sa Bible school, kapatid, ikip mo yan, pero wag mong ipagmayabang. Kung ano man ang natutunan mo sa oras na ito, kapatid, wag mong ipagmamayabang. But rather, gamitin mo sa tama. Palagi sa amin pinapaalala na siguro ngayon kami ang galit sa mas nakakataas sa amin kasi may nakikita kaming mali. But hindi ba namin nakikita aming sarili
na baka kami yung susunod na gagawa kung ano yung ginagawa nila? Kaya kapatid, napakalaga, hindi mo lang makita kung ano yung mali na nagagawa ng iba. Pero makita mo rin yung sarili mo na ikaw rin ay susunod na. Wala tayong kayang sabihin sa Panginoon, ay hindi sa akin mangyayari ito. I remember maraming young people sa church po namin ang nagsabing, kaya ko to, hindi mangyayari sa akin to. Marami noon ang naging talento. At ang sabi pa nga ng iba, pag nag-college ako, hindi mangyayari sa akin na mawala ako sa church. Sabi niya, pag ako ay nandun na, kasi nag-uusap po kami, hindi ito mangyayari sa amin. Lumipas lang po ang ilang araw, kami po ay nakagraduate ng senior high, nagbago po ang lahat. Sa ating kapatid, kapag tayo ay meron kapag meron tayong ipinagpipray sa Panginoon at tinutupad to ng Panginoon, after nating makuha yung gusto natin, nawawala tayo sa Kanya. What is the problem? Connection. Ano yung nagiging cause kung bakit tayo ay nakakalimutan na natin yung commitment natin sa Kanya? Yung connection. Ngayon ba, pagigising ka sa umaga, morning la lang ba yung prayer mo? O yung prayer mo kapag kakain ka na lang? O baka yung prayer nyo po is matutulog ka na lang? Paalala po sa amin, ang prayer hindi lang sa umaga, gigising ka, hindi lang sa kapag kakain ka, hindi lang sa pag matutulog ka. Ang prayer, kapag meron kang bakanting oras, ipikit mo ang dalawang mata mo, kausapin mo ang Panginoon. Gusto ng Diyos na tawagin mo siya. Huwag tayong dumepende sa ating mga sarili na parang sinasabi natin, kaya ko na. Hindi natin yung kaya, kapatid. Huwag tayo maging katulad ng Egypt. Ano naging problem ng Egypt? Remember si Moses, that time is siya ay nag-aral more than 40 years sa Egypt. Nag-aral siya dun But sabi ng Bible, madami siyang natutunan. Marami siyang nakuha sa school na yon. So tawag nga nila doon, university po So marami siyang natutunan. Pero nung siya ay ginamit ng Panginoon, lahat ng natutunan niya, binitawan niya. Kapatid, mahalaga sa oras na ito. Kung gusto mong itama ka ng Panginoon, kung gusto mong makorek ka ng Panginoon, empty yourselves. Bakit hindi tayo mapunan? Bakit hindi tayo malagyan? Kasi pinupuno na natin ang ating sarili. Mahalaga, kapatid, i-empty mo yung sarili mo. I-empty mo yung harap mo sa Diyos na parang wala ka pa rin kakayanan. Napakalaga po nito. Sabi sa Haggai, chapter number 1, verse number 5, considers His way. Sa Haggai chapter number 1, verse number 5. I-consider natin yung direksyon ng Diyos. I-consider natin yung kagustuhan ng Panginoon. Kapag may sinasabi ng Panginoon sa'yo, alam nyo ano lang ang gusto ng Panginoon? Makinig ka. Maaring narinig mo to ngayon, pero baka mamaya pagkalabas mo sa pintuan, wala na ulit. Amen? Point number 2, connected to be protected. Ano nangyayari kapag ikaw ay na-correct na? Ano nangyayari kapag ikaw ay nagpatama sa Panginoon? Pumapasok na dito yung protection niya. Amen? Pumapasok na dito na meron ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Inempty mo yung sarili mo. A Christian life that connected is protected. Balik tayo sa context sa John chapter 15, verse number 2. Sabi dito, every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He purgeth it, that
it may bring forth more fruit. Ang puno, kapag meron na yung bulok na parte, kailangan niyang tapyasin para hindi makahawa. Ang Panginoon, meron siyang tinatanggal sa buhay natin, kaya kailangan niya tayong i-correct para maprotektahan po tayo. Ang bawat isa po ay napakahalaga po na tayo ay haharap sa Kanya, even sa altar na ito, na presentable. Yung wala bang makikita sa iyo na anumang kadumihan. Yung walang makikita po sa atin na anuman na ibabato ng tao sa iyo. Na yung ikaw ba yung kapag tinawag yung pangalan mo, rekomenda ka. Hindi yung merong nasasabi sa iyo. Kapatid, napakalaga po sa atin na tayo ay protected sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi natin kayang proteksyonan ng ating sarili, ngunit ang Panginoon naman. God will take something that give us to you burden. No? Yung alam niyo po yung bagay na pwedeng magpabigat sa'yo, yung bagay na pwede bang magpahila sa'yo. Alam niyo kapatid, yan yung kinukuha ng Panginoon. Kinukuha ng Panginoon yung bagay na nagpapabigat sa'yo kung bakit bumabagal yung takbuhin mo sa Kanya. Kung bakit hindi nagkakaroon ng bunga. Sa misyon, tinatanggal ng Panginoon at siya ang nag-aalis ng mga taong hindi committed. Sa misyon, tinatanggal ng Diyos kung sino yung mga taong hindi connected. Maaring committed ka, sabi nga po ng mga nauna, maaring committed ka, pero hindi ka connected. Maaring gagawa tayo ng desisyon sa harapan na ito, pero mamaya pagtayo mo, iba ka na naman ulit. Napakalaga po sa atin na tayo po ay manatili. Sabi sa verse number 4, abide in me and I in you. Ang protection ng Diyos, hindi yan yung comfort zone. Ang protection ng Diyos, hindi yan yung nagsasakal sa atin. Kung bakit ang ating pastor, ipinagbabawal niya ito, kung bakit merong nabobuo na mga rules, para sa protection po natin. Sa Bible school, masaya po. Amen? Sa Bible school, masaya po. Hindi po mahirap ang buhay kapag nasa Bible school ka. Kung bakit napakabigat para sa iba, ay, dati nagagawa ko to. Pero bakit ngayon nandito na ako sa Bible school, wala na. Kapatid, kung bakit ganun yung training, para maprotektahan ka. Someday, lalabas ka at alam mo na yung gagawin mo. Sa Bible school, kapatid, kapag ikaw ay nasa Bible school, mas malalaman mo kung paano maprotekta ng sarili. Hindi sa pamamagitan mo, kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Kaya, sabi sa Matthew chapter number 11, verse number 28 to 30. Matthew chapter number 11, verse number 28 to 30. Sabi dyan ng Bible, chapter number 11, verse number 28 to 30. Ayan, so nasa screen po, no? Come unto me, and all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Nasa Bible school ka? Nasa kalooban ka ng Diyos? Ano yung sabi ng Bible? Ano yung ibibigay niya? I will give you rest. Kapatid, hindi magulo ang buhay kapag nasa kalooban ka ng Diyos. Ang buhay na pag nasa kalooban ka ng Diyos, mukha lang mabigat pag tinitingnan mo. But after nyan, masaya po. Amen? Kaya mga kapatid, sabi din sa verse number 29, sabi sa verse number 29 ng Bible, verse number 29, are not two sparrows sold for the farthing, and one of them, ibang verse pala to. Ito, 11, chapter 10 pala to, sorry po. And take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek
and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Kapag merong nangyayari, kapag merong mga problemang pumapasok po sa atin, ano sabi dito? We learn. Natututo tayo, hindi hindi dahil hindi dahil dun sa nagawang kasalanan ng iba. Okay? Natututo tayo doon sa isang bagay na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, para maprotektahan mo ang iyong sarili, sabi diyan, trust in the Lord with all thine heart. Kapatid, kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, kaya kanyang protektahan. Kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, sabi ng Bible, iingatan ka niya. Ang problema, gusto kang ingatan ng Diyos, kaya lang may sarili kang kagustuhan. Sometimes, sabi po sa amin, minsan ang kalaban natin, yung faith po natin. Minsan ang nangyayari po, no, yung faith natin na dapat ibibigay natin sa Kanya, kaya lang merong humihila. Kapatid, kung naniniwala ka na yan ay kalooban ng Diyos, sabi nga po, no, maniwala ka rin na kaya yan ng Diyos. Amen? Kaya, in God's protection, there's a peace. No? When Job experienced trials, alam niya ang Panginoon lamang ang kayang promotekta sa kanya mula sa kamay ng kaaway. Iniloob ba ng Diyos na si Job ay mangyari sa kanya yon? Yes po. Para maprotektahan. Amen? So, that's why napakalaga po sa atin na tayo po ay maitama para tayo ay maprotektahan. Point number 3, connected to be committed. Amen? So, meron pong tatlong tao po dito sa Bible na nung sila ay na-correct, naprotektahan sila, at ngayon sila ay nag-commit. Katulad ng ginawa ni Moses. No? Si Moses po, siya yung tipo po ng mananampalataya na nag-commit sa Panginoon. Sabi dito, hindi niya pinurub o kaya ipinakita yung talent na meron siya. Pero ano po yung ipinakita niya sa Panginoon? He empty himself. Si Hannah, hindi niya ipinakita na siya ay merong talent, pero pinakita niya yung sincerity sa prayer. Ngayon, si Joshua po, hindi niya ipinakita rin yung talent niya, pero ipinakita niya na gusto niyang matuto. Si Joshua, alam natin galing siya kay Moises. Tinirain siya ni Moises kung ano yung gagawin niya. But after ni Moises na mamatay, still, nandun pa rin yung fear niya. Bakit po? He still learn. Gusto niya pa rin pong matuto sapagkat ang taong committed sa Panginoon, hindi yung mayabang. Ang taong committed sa Panginoon, nagpapakumbaba. Hindi natin kayang sabihin sa Panginoon at hindi natin pwedeng hingin sa Panginoon na magkaroon tayo ng talent. Alam niyo po kung ano yung pinakamagandang hingin sa Panginoon? Teaching. Palagi po sa amin sinasabi po na kapag papasok ka sa ministry, hindi kailangan ng talent. Teaching muna. Sabi ng Bible sa Mark and sa Matthew chapter 28 and sa Mark 16:15, go ye into all the world. Sinabi din po doon, teaching them to observe. Sinabi ba doon na ipakita mo yung talent? Hindi po. Ang sabi doon, teaching them. Sa ating pong conclusion, pag tayong maging katulad po ni Judas. Kasama niya na po ang Panginoon that time.
Pero nakita niya na yung true vine, nakakonekta na siya sa true vine, kaya lang po ang ginawa pa rin niya, kinonsider niya pa rin yung false vine. But rather, pumunta tayo sa true vine para ibigay niya yung magandang bunga. Kung gusto po natin magkaroon ng magandang results, kung gusto po natin na tayo ay maitama, kung gusto po natin na tayo ay protektahan, at bago tayo maging committed, kailangan muna nating maitama. Amen po? So, sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa oras po na ito. And I pray, Panginoon, na kayo po ang siyang nangusap sa bawat isa. Panginoon, pagpalain niyo nawa ang next na tagapagsalita. Kayo po ang siyang umipo sa puso ng bawat isa. Lord, we love you and we worship you. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.